Amen. Okay, let's start. Ngayong umaga po, dahil buwan po ng Hulyo, huling Sunday na po ito, sa usapin po nating faithfulness or faithful or faith, no? So, nung mga naunang linggo, ang pinag-uusapan po natin ay yung katapatan po ng Diyos. Lahat po ba ay nabigyan ng magandang paliwanag po tungkol po sa katapatan ng Diyos? Naunawaan niyo po ba kung gaano katapat ang Diyos po sa atin? Amen po. Ngayon naman, yung mga sumunod na linggo, ay pinag-usapan natin yung mga katapatan mo, yung katapatan ng tao, yung katapatan ng mga anak ng Diyos sa ating Ama sa langit. Yon, so pinag-usapan natin yon. This Sunday, ang pag-uusapan naman po natin ay yung pagsubok sa katapatan, pagsubok ng katapatan. Dahil kung sino dito po ang faithful, pakitaas po ang kamay. Faithful ka. Pakitaas po ang kamay, faithful. Siya nawa. Amen? Walang masyadong nagtataas ng kamay. Sino po ang unfaithful? Taas ang kamay. Dalawa lang naman yan. It's either faithful ka o unfaithful. O who would like to believe that he or she is faithful? No? Para ang tanong lang dyan who would like to believe? Sinong nakakaalam dito na ikaw ay righteous? Taas ang kamay. No? If you know the Bible, then you know that you are the righteousness of God through Christ. Amen? It has nothing to do with your goodness. It has nothing to do with how long you pray. It has nothing to do of your attendance at church. No. Your righteousness is given to you through Christ. So, every time God looks at you, si Jesus po ang nakikita niya. I'm sorry po, but si Jesus ang nakikita niya. Ngayon, pag tumingin sa iyo ang ibang tao, sino ang nakikita sa iyo? No? Tingnan mo yung katabi mo. Kamukha ba ni Jesus? No? Kung nagdududa ka, balikan natin ang Genesis 1:26. No? Ang sabi doon, that we were created in the image of God. That was the original plan, that each and every one of us will look like the Father in heaven. Amen? So, kung ayaw maniwala, kamukha kong ama. Kamukha niya Kuya Jimmy ang ama. No? Sino pa ba ang mga kamukha ni Jobo ang ama? No? Magulat ka kung hindi niya kamukha ang tatay niya. Di ba? Baka ibang anak siya. Di ba? Alam mo yun? Di ba? Dahil anak tayo ng Diyos, kamukha tayo ng ating ama. Amen po ba? Yeah, yun na. So okay na tayo doon. Solve na tayo doon. Tapat ang Diyos na makita ang kanyang imahin sa atin. Pero dahil po sa kasalanan, nasira po lahat na yon. Nawala po yung imahe po na yon, napalitan po ng kabuktutan, napalitan ng katiwalian, napalitan ng galit, napalitan ng kasalanan, napalitan ng lahat ng pangit sa buong mundo. Isipin mo na, yun ang ipinalit ng kasalanan sa ating original na imahe, which is in the image of God. Amen? Gusto ko lang balikan nyo. Mabilis lang po ang ating mensahe po ngayon. Sino ngayon ang gusto niyang isipin na siya ay matapat? Tapat siya sa Diyos. Amen? I can understand that not all of us will say, I am faithful. Because the truth is, sometimes we are not faithful. So, hindi madali na sabihin na ikaw ay faithful. Pero minsan, alam mo yung, sino dito yung naka-perfect na ng isang araw, wala kang ginawang kabulastugan, maayos ang lahat. Sino dito? Na-perfect mo. Meron po ba? Sino dito yung matutulog na lang, lumagapak pa? Alam mo na, ayos na eh. No? Biglang may tumawag, nabiwisit ka, minura mo, gano'n. Ay, okay na sana. Biglang, di ba? Ayos na sana, no? Minsan gano'n po tayo, no? We want to keep ourselves holy. We want, as much as possible, gusto natin maayos ang buong araw. As much as possible, maayos ang tingin natin sa Panginoon. Maayos din ang tingin niya sa atin. Pero somewhere along the way, nadadapa po tayo. Somewhere along the way, merong nagagalit sa atin. Somewhere along the way. And it happens. Amen po? Amen? Pero kung madalas, yun, doon tayo may problema. No? Pero paminsan-minsan, nangyayari po yun. Amen po ba? Minsan nga, yung pinakamalapit sa'yo, siyang nagsasabi. No? Siya yung natitisod. Siya yung, siyempre, kung sino yung pinakamalapit. Amen? Minsan ang ating mga spouse, no? Ang ating mga asawa, ang nagsasabi, Han, mali naman yan. Mali ba? Sorry. No? So, walang araw na tayo po ay naging perfecto. But in the eyes of God, we are righteous because of what Jesus did on the cross.
Ang hirap paniwalaan kasi para bang, hindi, may kailangan akong gawin. Hindi po, wala po kayong kailangan gawin. Ito ang isa sa mga pangako niya na wala kang partisipasyon. Amen? Because binigay sa'yo. Grasya ng Diyos sa atin yan. Amen po ba? Aren't you glad that the grace of God is upon us? Amen? Because if not, we're not gonna make it. You are not gonna make it. I tell you, you're not gonna make it. Without the grace of our Father, without the grace of Jesus Christ, without the Son of our living God, Jesus Christ, we are not going to make it. But because of Jesus Christ, it's always because of Jesus Christ. Not about us, not about anyone else, but it's all about Jesus Christ. And that is why we come here every Sunday. And that is why we pray, we read the Bible. It's because it's all about Jesus. Gusto kong ilayo po natin yung ating mga sarili pagdating po sa righteousness. Kasi si Lord lang ang righteous. Okay. Hindi naman po ako galit, no? Huwag kayong mag-alala. Si Lord di rin po galit, no? Sino dito yung huling isip niya, si Lord ay galit sa kanya? Taas ang kamay. Well, kung may ginawa kang kasalanan, hindi siya galit sa'yo. Galit siya sa kasalanan na ginawa mo. Amen? No? It's just a mindset that will truly set you free. The truth is already there in your heart, but sometimes, no, yung truth medyo nababali ng konti, kaya medyo hindi tayo makalaya. But I don't want to go that side of the story. Pero ngayong umaga po na ito, mabilis lang po, no? Kaya pinatatagal ko yung introduction dahil mabilis lang po ito. Pero sana makuha niyo po. I will try to share to you 3 lives this morning, 3 mga buhay po sa Bible na makikitaan po natin ng mga pagsubok na dinaanan nila dahil sa kanilang pananampalataya. No? Merong pong pagsubok ang katapatan mo. Kung matapat ka sa Diyos, susubukan ang katapatan mo. Sabi nga po, naghahanap po siya ng mapagkakatiwalaan, naghahanap siya ng katapatan po sa atin. No? For He is looking to and fro for those who will worship Him in spirit and in truth. Sa katapatan, no? Naghahanap siya ng puso. Sabi mo sa katabi mo, puso. No? Maaring magandang sa panlabas natin, pero puso pa rin. Alam mo ba na pag tinignan ka ni Lord, kitang-kita niya kagad ang puso mo. No? Kung may tinatago ka, kitang-kita niya kagad yan. Alam na alam niya. Alam na alam niya yung huli mong ginawa na alam mong hindi tama. Pero sa tingin mo, mukhang makakatakas naman. Pero hindi. Sa Lord, hindi yan makakatakas. Amen? Alam na alam ni Lord yan. Hindi ba minsan nakakatakot na si Lord alam niya ang lahat? No? Kung meron kang itinatago. Pero kung ikaw ay walang itinatago, masaya ka dahil alam mo na ang Diyos alam niya pati ang pinagdadaanan mo at alam niya makakaraos ka rin. Amen? Amen po? And that is ang isang assurance na meron po ako as a believer, as a Christian. Kahit anong pinagdadaanan po ng isang tao, makakaraos din. Amen? No, gusto ng mga Pilipino, yung makakaraos din tayo. Awa ng Diyos. Totoo naman po, makakaraos din po tayo. Awa ng Diyos. Amen? Pero susubukin ang katapatan mo. Kasi in the end, yung meron pong tapat na puso lang ang magwawagi. No? Meron akong kasama kahapon lang po. Matagal na siyang member ng church. And for the longest time, bumalik siya sa church, sabi niya, bro, kamali ako ng desisyon. No? Kung saan kami nagpuntang church, sabi ni Lord, dito talaga kami sa church nito. Bumalik siya. One time, nag-worship siya sa isang malaking church, umiiyak siya. Kasi sabi ni Lord sa kanya, hindi ka naman nagpaalam sa church mo. Bumalik ka ron, doon ka talaga. No? Pero umiiyak siya. Dahil sa pride, ayaw niya nang bumalik. Dahil sa nakakaya naman, no? Parang wala na akong mukhang mayaharap. Parang ayaw niya nang bumalik. Pero umiiyak yung puso. Kahapon, kasama namin siya sa men's seminar. At I had the chance to talk to him habang pinasabay ko siya sa sakyan ko. Nagpunta kami sa Gateway, kwentuhan kami. Sabi niya, bro, tulungan mo ako. Gusto kong bumalik sa church. Kukunin ko yung number mo. Kinuha niya yung number ni Pastor John. Sabi ko, bro, wala na, sa Panginoon, walang condemnation. Hindi naman akin ang church na sinasarado ko na yung pinto para sa'yo dahil hindi kita nakita ng ilang linggo, ilang buwan. Bro, welcome ka lagi sa Panginoon. No?
Kahit ano pang ginawa mo, welcome ka. No? Balik ho tayo. Ba't ko ba nakwento yun, no? Ako naman, mahilig akong chumismis basta may mga magagandang nangyayari sa isang tao, no? Chinichismis ko yan. Kaya, mag-ingat po kayo pag nagkwento kayo sa akin, no? Huwag lang, kunyari, nagkwento kayo ng isang kabulastugan. Siyempre, hindi ko naman ikakwento yun. Pag may nangyari maganda, malamang ikwento ko yan. Kaya mag-ingat po kayo. Yan. Marami ho tayong pinagdadaanan at isa sa mga susubukin ni Lord ay yung faithfulness mo. Okay? Madali pong maging faithfulness pag ayos naman po ang lahat. Pero pag may pag merong gusot, meron ng problema, dito na susubukan. Amen po ba? Pag alam mong, ako personally, one of the hardest things na pinagdadaanan ko po ngayon is, I know God will provide, and yet, sabi ni Lord, but wait. This is one of my greatest tests in my personal life. Sabi ni Lord, you will have your own house. My pastor, my mentor, spoke to my life. Sabi niya sa akin 2 weeks ago or last week, sabi niya, I am fully convinced and I heard from the Lord, I know God will give you your own house. But when and how, I do not know. Please, don't ask me because I don't know when and I don't know how. But I know God will give you your own place. Sabi niya sa akin, personally, Pastor Joseph. So ako naman parang, wow, yes, Lord. So I'm just receiving. Now that I know, supposed to be, ngayon at alam ko na that God will give me my own house, re-relax na ako. Amen? Amen po? Di ba ganon? Bibigay ko sa iyo yung kotse mo. Kunyari, ako tatay mo, no? Bibigay ko na yung request mo, yung kotse mo, bibigay ko na. Pero kung kailan at saan, paano, hindi ko alam, pero ibibigay ko sa'yo. Ang pinakamatinding test sa atin minsan is yung, Lord, kailan, saan, paano, hanggang kailan ako mag-aantay ng matamis mong oo. Yan yung mga ganyan. Di ba, ang hirap ng ganyan, yung waiting game, no? Kasi habang nag-aantay ka, may lumalabas po na ugali. May lumalabas po na minsan, hindi dapat, no? Naintindihan yung sinasabi ko? Ewan ko kung naalala ni Kuya Oni, yung prayer niyang, Lord, gusto ko magka-business. Sabi ni Lord, wait, no? Gantay siya. Timing. Timing ni Lord, napakagaling, no? Ang timing ni Lord, napakagaling. Lagi kong ikukwento na to, yung testimony po ni Pastor Joseph. Although, antayin niyo po, i-testify niya po yan one of these days. Pasensya na po, Pastor, naunahan ko na kayo. I have also my own testimony, but this time I am being tested. You know what? That si David, which is the first person na ikukwento ko po sa inyo, yan ang isa sa mga pinagdaanan niya nung ipinangako na po sa kanya ang trono. Tingnan po natin, no? Number 1. This is the first. Before that, ito po yung main verse po natin, no? Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Pwede ba nating sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3, go. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Yung iba sa inyo, wala pa namang mga press on every side. No, was crushed, no? No, yung crush siguro na may gusto kayo, meron. Pero yung crush na nadurog, meron na po ba ditong durog na, hindi ko na kaya, grabe. Bugbog sarado, perplexed, but not driven to despair. We are hunted down. Meron na po ditong hunted down. Siguro may utang ka sa Mumbai, maaring hunted down ka. Pero yung hunted down na, alam mo yun, pinaghahanap ka ng mga pulis. Dahil, hindi, wag naman po sana, no? Because you are sharing the Word of God, hindi ka, kung ano-ano mga chismis ang narinig mo sa mga kapitbahay mo, sinisiraan ka, naiinggit sa'yo, hindi ko alam no? But never abandoned. Sabi doon, we are hunted down but never abandoned by God. No? If you are in Christ for in the first place, whatever you're going through, God will never abandon you. Ngayon pa, sabi mo sa katabi mo, ngayon pa at minahal ka na ni Lord. Siguro nung hindi ka pa niya mahal, which I don't know kung kailan yon, because I know, sabi ni Lord, I have loved you with an everlasting love.
Hallelujah. Ito ang pinakamaganda. We get knocked down, but we are not destroyed. Bugbog sarado ka na, kung ano ng mga Sino dito yung marami ng pinagdaanan? Grabe, no? Ako po, I had a hard time preaching last time nung Father's Day. I was given the chance to preach Father's Day message po nung Father's Day. But as I was evaluating myself, sabi ko, that was the hardest Sunday in all of my Sundays. Because I felt like I did not give justice to the message of being a father. Because I believe may mga mas magaling pa sa aking mga tatay na nakikinig sa akin at that time. And yet, I am preaching on how to become a good father. Alam niyo ba, buong week kong dinamdam yon, no? Walang nagsabi sa akin, uy, that was a good message. Walang nagsabi sa akin na, wow, grabe na, you're so anointed. Wala. So I felt like, Lord, that was tawag nun? Parang, alam mo yun, ang bigat ng dibdib ko nung mga panahon na yun. And I was being tested. God was being tested. Is testing me at that time. We all go through testing. And here comes the first person who went through a test in our preaching this morning po, no? In 1 Samuel chapter 13, verse 14, sabi po doon, but now thy kingdom shall not continue. Si God was, I think, was speaking to Samuel. The Lord hath sought him man after his own heart, and the Lord hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. At this time, si Saul po, King Saul, ay hindi na ho nagpe-perform ng maganda. Nagiging disobedient na po siya sa Lord, at mukhang malayo na po ang puso niya sa Panginoon. So God has to do something. He had to find someone who is faithful enough to become the next king of Israel. And at that time, although alam naman natin na talagang si David ang pinili, no? At that time, hari pa rin o kaya presidente pa rin si King Saul. But God talked to Samuel, sabi niya, you go to the house of Jesse and find that guy, no? Hindi niya sinabi yung pangalan, who is the man after God's own heart. And long story short, pumunta si Samuel sa bahay po ni Jesse. Jesse had 8 sons. At yung unang 3 mga anak niya ay mga magigiting na sundalo, matipuno. Ewan ko kung mga gwapo rin, matitikas, malalaking katawan, pwedeng-pwede, no? Pwedeng maging hari, no? So pumunta si Samuel. Kung alam niyo po yung kwento, inisa-isa ho ni Samuel, pwede ba itong panganay? Sabi ni Lord, no, I don't like him, hindi siya pasado. Itong pangalawa, hindi pasado. Hanggang sa umabot sa dulo. Ay, wala na ba? Wala na ba tayong pagpipilian? Sabi ni Lord, sabi ni Samuel. Sabi ni Jesse, meron pa, isa. Nandun siya ngayon sa barn, sa bukid, no? Nagpapastol ng mga. So that was David. I found out when I was reading about David, si David po pala ay hindi katangkaran, no? Medyo may pagkamaliit siyang mama, no? Bunso no? May pagkamaliit na mama, pero hindi naman kapangitan, no? Matipunong lalaki din, pero hindi siya yung parang katulad ng mga kuya niya na matitikas. Madalas ho, pinipreach po ng mga pastor po ito, and ang ganda ho ng pagkakakwento. Ang gusto kong i-focus po dito ay yung tinawag siyang a man after God's own heart even before yung mga matitinding ginawa po ni David sa Bible, which was yung pinaka big time na breakthrough niya o big time na nakilala siya sa showbiz ay yung pinatay niya si Goliath. Tama ba yun? Doon siya nakilala actually, no? But prior to that, he was ordained by Prophet Samuel. Sabi ni Lord, i-ordain mo na yan. So inordain that he is going to be the next king. So na-imagine nyo na po ngayon kung anong senaryo. Hindi pa dinidethrone si Saul, at the same time, inordain na si David. He waited for 7 years.
And while waiting for 7 years, marami na pong nangyari. And just like myself, kung ididikit ko po yung buhay ko sa Kanya, no? Although I know that God already blessed me with something, I need to wait. For how long? I don't know. Even David, it was never said na David, although inordain na kita bilang hari ng Israel, you have to wait for 7 years. Hindi sinabi. No? For as long as buhay si Saul, hindi pwedeng umupo si David. You can just imagine ang feeling po ni David na, wow, grabe, inordain na ako, dapat ako na umupo dyan. No? And yet, kaya siya tinawag po a man after God's own heart because of his humility, his respect for authority, and because of his truthfulness and faithfulness to God. Basically, yun lang naman ang gusto kong ikuwento sa inyo. He was first called a man after God's own heart. He was not called a man after God's own heart after beating up Goliath, after becoming a king at napatunayan yung katapatan niya sa kanyang pagiging hari. Hindi niya naman doon nakuha yung titulo na after man God's own heart. Nakuha niya yung titulo even before na siya po ay isang bata pa lang, 17 years old, na isang nagpapastol ng mga tupa at ng mga karnero. Karnero, Ilocano pala yun, no? Mga tupa, yun. He was called, napangalanan na po siya, a man after God's own heart. Ako, I always wanted, Lord, can you also call me Arnold, a man after God's own heart? No? Ano ibig sabihin nun? You know the heart of God. Faithfulness comes when you know the heart of God. No? That's one. Marami pong tao, alam yung puso ng Diyos, pero ayaw ipamuhay yung puso ng Diyos. Alam mo yung salita ng Diyos. Alam mo yung pangako ng Diyos, but you don't want to trust the Lord. He waited for 7 years. And within those 7 years, andun po yung pagkakataon na mapatunayan niya ang sarili niya. Alam niyo po ba na si David po, bago niya tinalo si David, may mga konting chismis akong naalaman na hindi niya naman talaga dapat o plano. Wala siyang planong bugbugin patayin si David, Wala siyang planong gawin 'yon. Pero one time napag-utusan lang po siya na dalihin yung baon sa kanyang mga utol, 3 mga warriors, 3 mga na naka-enlist po sa mga soldiers po ni Saul, At that time nakikipaglaban po sila sa mga Philistines, Pero nagkaroon po ng ceasefire at nagkaroon po ng mga balitaktakan lang. Every day si Goliath would come out and would disgrace the soldiers of Israel. Sino ba yung Diyos nyo? Papatayin ko kayong lahat. Wala kayong silbi. Mga tipong ganon. Every day, Goliath would. So, yung moral po ng mga sundalo at that time sa mga Israel ay lubog na po. As in, wala na silang pag-asa. Wala na silang pwede. In fact, nung nandun po si David, pinuntahan niya doon sa front line, yung mga utol niya. Sabi ng utol niya, yung panganay, ba't nandito ka? Anong ginagawa mo rito? Di ba may bumalik ka ron, magpastol ka ron, hindi ka dapat nandito. Sabi niya, hindi, gusto mo lang makapanood ng laban, kaya ka nandito. Tapos narinig ni David na merong reward pala pag napatay nila si Goliath. At ang reward po ay, unang-una, bibigyan ka ng maraming pera. Pangalawa, yung anak ni Saul na maganda ay mapapangasawa mo. Siguro one of his motivations ay yun po, Wow, grabe, kakapera ako. Tapos iniisip niya na ngayon kung paano niya papatayin si Goliath. But you know what? More than that, because it was never said, hindi muna binanggit sa kanya yon, binanggit na lang yon nung nagpakita na siya ng interest na gusto niyang labanan si Goliath. Sabi nung isang soldier, alam mo ba na may reward? Oh, may reward? Ano yung reward? But before that, nag-decide na siya, he will fight Goliath. Dahil nalaman ni Saul yon, pinatawag siya ni Saul, sabi niya, dahil lalabanan mo ba? Sigurado ka? Sige, damitan ka namin, bibigyan ka namin ng mga javelin, mga kung mga shield. Dahil hindi niya gamay po yon, sabi niya, hindi ako makakapaglaban kay Goliath. Nasuot ko po ang lahat ng ito. Dahil maliit siyang mama, hindi naman kalaki ng mga muscle pa niya, although matipuno pa rin, hindi niya mabuhat siguro o masyadong malalaki yung mga armor, kaya sabi niya, hindi ko susuotin to. Gagamit lang po ako ng, ano yun? Anong ginamit niya? Tirador. Sling. Iba pa yung tirador na gano'n, Tsaka yung sling na gano'n. Pero parehas lang ho na tirador yon.
So, ang sabi niyan, pumulot ho siya ng mga 5 smooth po na mga bato, no? Na tamang-tama lang po sa sling niya. At yun ang ginamit niya. Pero bago niya gamitin po yon, ang una niya sinabi, I have come with a, ano yan? Let me read it to you. In 1 Samuel 17, 1-5, 1-50, medyo mahaba po, no? Pero babanggitin ko na po yung verse 45, sabi doon, David replied to the Philistine, You come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Today the Lord will conquer you, and I will kill you, and cut off your head, and then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. This time, si David is no longer just fighting for himself, fighting for his family, but he's fighting for Israel. You see, faithfulness begins when you are still small. And habang ikaw ay lumalalim sa Panginoon, God will entrust you bigger fights. Just like ang isang boksingero, hindi ka isasabak kaagad ni, sino yung, ni Pacquiao? Sino? Freddie Roach, no? O sige, labanan mo kaagad sino yun? Freddie Webb, no? Hindi, sino yung kinalaban ni Pacquiao? Mayweather. Kung may bagong alaga po si Coach Roach, kung may bago siyang alaga, hindi niya papalaban kaagad kay Mayweather. Kailangan patunayan mo muna sa mga malilit na laban. Ganun po nangyari kay David. Nagsimula siya sa mga malilit na laban. Well, nagsimula lang naman siya sa mga bears, mga lions. Yan lang naman mga pinagsimulan niya. No? Pagka po napapariwara po yung mga sheep, mga tupa, yun lang naman po ang mga inupak-upakan niya, no? Habang siya po ay nagpapastol, no? Simple lang naman, no? Tayo po langgam lang, kumakaiyak po tayo, no? Pero si David po, matindi po ang training ni David. Hindi po siya trinain sa pagiging sundalo, pero trinain po siya sa pagiging pastol po ng mga sheep. Pero alam mo, nagamit niya yun. Nagamit niya yung galing niya sa training niya. Because when God trains you for something, He will not allow you to lose the fight. At this time, this story, you would see God's faithfulness and your faithfulness. David, from the very beginning, was faithful to God. In fact, in his faithfulness, marami po siyang na-compose na mga awitin habang siya po ay nag-aantay. He had a lot of waitings in his life. I don't know kung pinangarap niya maging hari din someday, but he had a lot of waitings. No? Nag-antay siya. No? Hindi ko alam kung sinong kabarkada niya sa bukid, sinong kausap niya, but he always had his harp. No? Harp ba yun? O kaya may gitara siya. He's just worshiping the Lord and experiencing the very presence of God. At pag may dumaan na leon, yun lang naman, sasakalin niya, bibiyakin niya yung panga, tapos. No? Lakas pala ni David. But I saw his faithfulness. Sa mga panahong walang nakakita sa kanya kundi si Lord lang, he remained faithful. Until that time na yung kanyang kasikatan ay buong Israel na po ang nakakita. No? Pinatay niya si Goliath, pinugutan, and eventually naging hari. No? Parang kwento rin ni Duterte, no? Grabe, no? Huwag na tayo pumunta doon. But we see the faithfulness of David in this story. He was faithful. And he was a man after God's own heart. Alam niya yung puso ng Diyos. Amen? Kinuwento ko lang naman po yung kwento ni David. Wala naman pong extraordinary doon. Ang extraordinary doon is God is faithful to see him through until he became the king of Israel. Amen? Amen? Because he was what? Faithful. Pangalawang faithful po sa Bible, si Daniel po at ang mga leon. Alam niyo po yung kwento ni Daniel?
Taga-Israel ho siya. Nagkaroon po ng, tawag nun, na-exile po siya. Dinala po siya sa Babylonia. Tama po ba? Pinalitan po ang pangalan niya. Hindi naman po talaga Daniel ang pangalan niya. Iba ho. Anong talagang pangalan ni Daniel? Assignment niyo yan, ha? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano yung talagang tunay na pangalan niya? Assignment niyo rin yan. Hanapin niyo, no? On the other hand, Daniel, isang matipunong mama. Binata, guwapo, no? Pasok sa banga, no? Eksakto, pwede. Kaya sila po ang dinala doon po sa alam mo yon, na mag-serve po sa hari ng Babylonia, no? At that time, Babylonia, no? Tama. Kasi nga po, ang hinahanap ng hari at that time ay yung mga matitipuno, matitikas, guwapo, malinis, tignan, hindi dugyutin, mga gano'n. Si Daniel po, isa po siya ron, no? Pumasa siya sa kwalifikasyon. Pero merong pong qualification, merong pong kalidad si Daniel na nag-angat sa kanya. Sa kanyang kinalalagyan at that time. We know the story of Daniel. Si Daniel po ay siya po yung nagbiyak ng dagat. Tama ba si Daniel? Ha? Ay, hindi. Hindi. Si Daniel po ay yung nagpakain po ng 5,000 tao. Tama po ba? Amen? Wala magsuki. Si Daniel po, siya po yung mahilig manalangin. Tama po ba? Ang isa sa mga katangian po ni Daniel na gustong-gusto ko po, hindi lang po mahilig manalangin, kultura niya po ang pananalangin. Ang pananalangin po sa kanya ay parang kumakain ng hapunan, tanghalian at agahan. Ang pananalangin po kay Daniel ay isang buhay po na pag hindi siya nanalangin, para ba siyang malalagutan ng hininga. Ganun po ang kanyang pagiging deboto po sa Panginoon. Hindi lang siya devoted sa Panginoon, but he was faithful. He was found faithful na kahit ano, walang makitang mali sa buhay niya. Walang kompromisong makikita sa buhay niya. Na pag siya po ay nag-apply po ng lisensya, nag-renew ng lisensya, walang charges na beating the red light ang kanyang lisensya. No? Walang kamalian. Ang kapitbahay niya ay walang pwedeng sabihin, ay kilala namin yan si Daniel, ganito ang buhay niyan. Wala hong makita. Tingnan po natin, no? Daniel 6, 1-5. It pleased Darius to set over the kingdom of 120 satraps to be throughout the whole kingdom, and over them 3 presidents, of whom Daniel was one, to whom these satraps should give account, so that the king might suffer no loss. Then this Daniel became distinguished. Sabi niyo nga po, distinguished. No? Honorable, distinguished, above all the other presidents and satraps, because an excellent spirit was in him. Wow. And the king planned to set him over the whole kingdom. So may plano na po ang hari para po sa kanya. Magandang plano. Then the presidents and the satraps sought to find a ground. Ito na po yung mga inggitero at inggitera sa mga buhay po natin. Dahil sobrang bait mo, parang hindi sila makapaniwala. Hindi nila maituro ang daliri nila sa iyo. Wala silang masasabi. Ang katapatan ni Daniel ay maaring katapatan din po natin. Nawa maging katapatan din na. Kapatid, meron bang pwedeng isumbat ang kapatid mo sa iyo? Meron bang pwedeng sabihin, oy, kilala kita, born again? Wow, uy. No? Ang katapatan po ay yung wala hong masasabi ang kapitbahay na. Pero minsan may nasasabi po, amen. Kailangan nating ayusin yon. Pagiging tapat po ay kahit nandun ka sa bahay nyo, walang maririnig na sigawan. No? Sana, kung mapapanood ng mga kapitbahay ko to sa YouTube, pasensya na po, no? Minsan po, naririnig namin ng mga bulyawan, mga ganyan. Naawa ho kami dahil bata ho yung binubulyawan, mga ganyan. Alam mo yun? Grabe pala, no? Pero sa bahay namin, wala silang maririnig na, kasi pag nag-aaway kami ni Mrs., nagbubulungan lang kami, ano ka ba? Baka marinig, nakakaya. Di ba? Pero okay lang naman mag-aaway ang mag-asawa, paminsan-minsan namin po. No? Pero yung, grabe, pastor, yung sigawan niya, asawa niya, ay hindi maganda po yun. Amin po. Kaya hindi ko minsan sinigawan ang asawa ko. Tanungin niyo siya. Puro pabulong. Shh!
Hindi, joke lang, joke lang. Hindi yung sinasabi ko. Lalo na kung pastor ka. Kaya hindi lahat sa inyo gusto magpastor eh. Kasi alam mo, dapat ang buhay ng pastor, bisaklat sa lahat ng tao, alam lahat, no? Pati baho mo, alam. Pati yung past mo, alam, no? Yung utang mo, alam din. Di ba? Sino gusto mong maging pastor? Pag gusto mong maging pastor, kailangan yung buhay mo bukas na bukas. Wala kang itinatago. Amen? Amen. Pero hindi naman ho dahil gusto mo lang maging pastor. Dahil anak ka ng Diyos. Masarap sigurong mabuhay na wala kang kinakatakutang bumbay, wala kang tinatakbo ang utang. Alam mo yun? Naintindihan yung sinasabi ko? No? Walang masasabi walang kompromiso. Amen? Walang kompromiso. May kaibigan ako sa LTO. Anytime kayang ayusin yung lisensya ko. Paso na po kasi yung lisensya ko noong 28. So 27, nagpunta ako sa farmers. Only to find out, wala na palang LTO doon sa farmers. Sabi ko, 27 na ngayon, birthday ko na bukas, paso na yung lisensya ko. Sa lahat ng mga ganon, ayoko yung nahuhuli ako sa mga obligasyon ko. No? Gusto ko yung laging, kung di maaga, bayad ka agad. Alam mo yung ganon. So nagpunta ako sa Maine, no? I found out ang daming fixer. Pwede ko maipayos na, Brad. Oh. Tapos, nung nagpunta ako sa Maine, walang fixer sa loob. Sabi niya, sir, huwag ko kayo maniniwala sa mga fixer niya sa labas. Huwag niyo nang babayaran yan. Oo. Ganun ba? Oo, iba na ho tayo ngayon eh. Ganun. Okay, ayos yan Pero yung sa medical niyo po, ito, puntahan mo to. Paglabas mo ito, ang puntahan mo. Hindi. Yung fixer pala, siya na mismo yung nakaupo dun sa siya yung nasa posisyon. Antindi, fixer. Wala lang, naikwento ko lang. No? May kompromiso eh. Walang ganon. Sabi mo sa katabi, walang ganon. No? Minsan, nauhuli tayo sa pulis. No? To pay or not to pay. Ano ba yan? Ganon. Lulusot ba o hindi? Buti na lang ako po, laging lumulusot po ako. No? Hindi naman sa nananadya akong mag-beating the red light or something. Minsan po, matagal ang panahon nung hindi pa ako born again. Sabi, pastor po kasi ako, magkakanta ako dun sa Naikwento ko na sa inyo, sa Makati, lumiko ako sa may Kalayaan ba yun? Makati na pala yun, pagliko mong gano'n, Makati na. Alam nyo, C5, liliko kang gano'n, U-turn, pupunta kang Kalento, pupunta kang Pateros, di ba, mag-U-turn ka, gano'n. Pag U-turn, pag gano'n mo pala, Makati na yun. May mga naka-green na doon, huli ka. Pastor ho kayo? Sandali lang po, sabihin ko doon sa boss ko. Balik siya. Sige po, pastor. Okay na po kayo. Ayos. Okay na. Bait. Siguro born again yung isang no? Hindi, pero minsan, mabuti ang Diyos. Hallelujah. Then this Daniel became distinguished above all the... I'm sorry, I'm not Daniel. Grabe si Daniel. No? Sabi mo nga, Daniel, grabe ka. Nasaan si Daniel? No? Grabe ka. Then this Daniel, itong Daniel na to, no, became distinguished above all the other presidents. And then, verse 4, then the presidents and satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom. No? Mga inggitero to. No? Pero sabay-sabay natin basahin. But they could not find no ground for complaint or any fault because he was faithful. He was faithful. And no error or fault was found in him. Then these men said, we shall not find any ground for complaint against this Daniel unless we find it in connection with the law of his God. Aba, kung gusto pang makipagdebate sa... And we know the story. All I wanted to say is that Daniel was proven faithful. Up to the point, no? Ito na ngayon yung kanyang big time event sa buhay niya, sa Biblia. Ano pong ginawa sa kanya? Tinapon po siya sa lion's den. Alam po natin yan. Amen? Sino po dito ang nasubukan ng itinulak sa lion's den? No? Pumunta sa zoo at pinakain yung leon, tapos biglang kinain. Alam mo yun? Itong di ko maintindihan, lion's den, hindi lang po isang leon ang nandun. So malamang gutom na gutom po yung mga yan. Hindi ko alam kung gaano kagutom na yan. Ang leon po, kung gutom na gutom po yan, kahit anong ilaglag mo kakainin nila, hindi na ho namimili yan. No? I know, kasi galing ako sa Africa kahapon. No? Hindi, joke lang. No? Pero si Daniel po, at that time, he was given a chance to compromise.
Pero sabi niya, no, I will not compromise. So dahil dyan, mapilit ka, ilalaglag kita. No? Nilaglag po siya. No? Doon po sa Lion's Den. Nung nilaglag po siya, walang narinig ni walang ganon. No? At nagtaka po ang hari. Hanggang kinabukasan, sabi ng hari, Oy, Daniel, diyan ka pa ba? Opo, mahal na hari, andito pa ho ako. Hindi ako pinabayaan ng Diyos ko. Dahil naging tapat ako sa Kanya at naging tapat ako sa iyo. O, basa niyo yun sa Bible. Naging tapat siya sa Diyos at naging tapat siya sa tao. Marami hong gustong isipin na tapat sila sa Diyos pero hindi ka naman tapat sa tao. Ano ba yun? No? Kung tapat ka sa Diyos, tapat ka rin sa tao. Amen? Amen po. Si Daniel was proven faithful. So yung kanyang big time breakthrough, dito ho siya nakilala. Alam mo ba na si Lord will bring a test, major, big test in your life para lang after nun masubukan so that the next time na dadating yung blessing, alam niya, ito kahit itabong mo sa Lion's Den, hindi titiwalag to. No? God will give you that test. And if not now, maybe the days to come. May test na dadating sa buhay mo, yan na yung isa sa mga pinakamalaking breakthrough mo yan. Pag yan na pagtagumpayan mo, then you're ready for the big time, whatever, that the Lord has promised you. My prayer is always, Lord, I hope that I will be proven faithful when the time comes. I know that you are going to bless me. I know that you're going to bless my family. Can I share to you one of my dilemmas, my struggle this week? Okay lang po ba yan? You don't like? There has been a lot of temptation around me to say yes to a church. And itong church na ito ay hindi lang dito sa Pilipinas. One time may tumawag sa akin, Pastor, are you ready for Los Angeles? They're looking for a pastor. Los Angeles. And you're one of those people na binanggit. If you're ready, prepare. Anytime. Oh, grabe, wow naman. No? Kung kailan pa ako nag-e-enjoy sa ministry, may mga ganyang offer. No? Na-imagine nyo, yung posisyon ko ngayon, I can always say yes. And goodbye words of life, I'm going to Los Angeles. Yeah. Australia, meron din. Pero hindi ko pinansin. New Zealand, lalo na. Meron. As in anytime. Pero mukhang hindi kakayanin. I had to think, Lord, nasaan ang puso ko ngayon? My faithfulness. Or am I betraying my people sa church? Naintindihan niyo yung sinasabi ko? It's very hard for me because I'm thinking of my family at the same time. I can always say, anytime. In fact, kami mag-asawa, walang problema kahit saan, basta kasama namin ang pamilya namin at kasama namin si Lord. Last Saturday, on my way to the office, I was praying. Sabi ko, Lord, if this is not your will, I would rather stay in a place na alam ko kasama kita kaysa isang lugar na hindi naman kita kasama. But my mind says, well, it's the same ministry. It's the same life. It's the same Bible. It's the same God. Los Angeles, Australia, New Zealand, it's the same God. But will you be faithful? I'm sure with Pastor Joseph has no problem with that. If it is the Lord's will, then so be it. Knowing my mentor, it's not going to be a problem for him. But for me, I have to know that it's really from the Lord. Pero kung hinahanap ko lang is a way out, an easy escape, so that magawa ko yung pangarap ko. But I realize, the real test here is no longer me. It's no longer about me. Always been about the Lord. I don't know why am I sharing this to you.
The last person that I would like to share is Jesus himself. And the test that he had to go through. Alam ng Panginoon na tayo yung magiging premyo niya sa kanyang pagkabayubay sa krus. That one day, aanihin niya tayong lahat dahil sa ginawa niyang pagpapapako sa krus. Let me tell you, God was not murdered, He was not killed. It was a suicide. This was a suicide. Nag-suicide si Jesus. Walang pwedeng pumatay sa kanya kung hindi niya nanaisin. But He chose the cross. He have chosen the cross since the beginning. Malit pa siya, alam niya that one day, sa edad na 33, may papako siya krus. Will you be faithful if you know that you only have 5 years to go? How is your faithfulness if you only have 1 more year to go? How is your faithfulness? Will you be affected? Will your faithfulness be affected if the Lord tells you, anak, 1 linggo na lang, dadating na yung blessing mo? Will you be faithful more to the Lord kasi alam mo paparating na yung blessing? No. You are faithful, period. Kung kailan man dadating, hindi mo alam. It doesn't matter. Because it's always about the Lord. It's not about you being blessed. Let's go back. Jesus Christ waited for this cross. He anticipated for the cross. Pinangarap niya yung krus. Hindi niya ito, baka sakali, makata. But you know what? His biggest test was not during nandun siya sa krus at alam mo yun, pinapako siya, nilalatigo, yung mga ganun bagay. Hindi po yun ang greatest test niya eh. Bunga na lang yun ng kanyang desisyon. I think the greatest test happened during that time when he was praying at the Garden of Gethsemane. And it was his. But before that, Hebrews 5:8, even though Jesus was God's Son, ano ba naman yon? God's Son? God's Son lang naman siya? Hindi. He is God's Son. He learned obedience from the things He suffered. He was faithful. This was his, I think, greatest test in his life. In the Garden of Gethsemane. Meron siyang pagkakataong, Ama, kunin niyo na ako, ayoko na, hindi ko na kaya. Bahala na si Jobo sa buhay niya. Impyerno siya, bahala siya. Ayoko na, pagod na ako eh. Alam mo, si Lord, sabi niya, ang bigat naman nito. Pakibuhat nga. Hindi, sinolo niya eh. Merong isa nagtangka, bumuhat ng cross niya. Hindi rin nakayanan, binalik niya rin kay Jesus. Dahil kung hindi, kung makakayanan niya yun, dapat hanggang dun sa bundok, binuhat niya. Hindi. Binalik po sa kanya. Because only Jesus Christ can bear that cross. Only Jesus Christ can bear that cross. He is the only salvation. And ito po yung kanyang pakiusap. Father, if it is your will, take this cup away from me. Yung sumunod na salita, that draws the line. Right there. Yun na yun, nag-decision siya. Nevertheless, not my will, but yours be done. At the end of the day, not my will, but your will be done. Faithfulness is doing the will of God, not your will. Not the places you want to go. Not your comfort, but God's will. You know what? Kung hindi mo gagawin ang God's will, papasa niya yan sa iba na handang gumawa ng God's will. Because in the end, it's not about you. It's about the task. It's about faithfulness. He's looking for faithfulness in us. If we are not going to be faithful today, when? Pag naghihingalo ka na, pag may cancer ka na, pag wala na yung isang paa mo, pag hindi ka na makalakad,
Naalala nyo yung kaibigan ng isang pastor? Sabi niya, bro, mag-cell group ka naman. Bro, mag-win the loss. Basahin mo ang Bible. Pastor, sorry po. Busy po ako. Dami kong trabaho. Pero minsan nagkasakit siya, no? Sabi ng asawa, Pastor, bisitahin nyo naman yung asawa ko. O, di ba ini-invite ko siya? Oo, bisitahin nyo po. Nasa ospital, no? Na-stroke, hindi na makapagsalita. Bangengi na. Pinuntahan niya. Alam mo, sabi nung mama, Pastor, magsiserve na po ako sa Lord. Paano ka magsiserve sa Lord? Bangengi ka na, Brad. Sabi niya sa loob-loob niya, no? Well, I don't know what happened to that guy. But with God, it's not yet too late for us. Let us be faithful. Let us be faithful in everything that we do. Because Jesus was faithful, sabi niya, nevertheless, not my will, but yours be done. And now, He can face the cross for you and me. The reason why He did not stop, because He see the joy that was set before Him. Merong reward. Just like David, may reward. Ano yung reward? Yung anak nung hari na maganda at maraming pera. May reward. But more than that, the reward is God Himself. But for us, for Jesus Christ, the reward was you and me. Ayaw niyang tayo po'y dalhin sa impyerno. Gusto niya pong tayong dalhin sa presensya niya. That was Jesus' faithfulness to us. Ewan ko kung anong tama po sa inyo yun. Pero sa akin, Lord, at the end of the day, not my will, but your will. I have my own desires. But your desire, not my desire, Lord. When that time comes, that the Lord gives me, again, an offer, I don't know. If it's not yet time, then it's not yet time. I'll be glad to serve Him in any way I can. I'll be glad to preach, to lead worship. I'll be glad to share the Word of God and be with my cell group until that day comes. And I don't know when that day comes. David waited for 7 years. Joseph waited for 13 years. Moses waited for how many years? 40 years. How many years more will you wait? I don't know. But remain faithful. That is my prayer. Remain faithful. Stay faithful. Make it count every day. Because God is faithful. Amen. Maybe this is your first time to hear the word of the Lord. Only because God wants you to know Him. God wants you to give a gift of His faithfulness. And that is His Son. Ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Yan ang kanyang katapatan para sa kanyang mga anak. Ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kapatid, hindi ako magmamakaawa sa iyo, pero pipilitin kita. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Kung wala pa siya sa buhay mo, tanggapin mo siya bilang iyong Diyos tagapagligtas. And if that's you, I want you to pray with me. Open your mouth and pray this simple prayer. Let's all bow down and let's pray. If that's you, my friend, I want you to pray with me. Let us pray. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Sa katapatan mo, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Siya nawa ang aking maging Diyos at tagapagligtas. Tinatanggap ko po kayo. Ang iyong regalo ng kapatawaran, ang iyong regalo ng buhay na walang hanggan. Ngayong umaga, ganapin niyo po ang iyong kabutihan sa buhay ko. Tinatanggap ko po si Jesus bilang aking maging Diyos at tagapagligtas. Simula ngayon, nagpapasalamat po ako. Maghari po kayo sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa bagong umaga. Ito po ang aking dalangin, Panginoon. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Hallelujah.
Good morning, parents and Words of Life family. The Seeds of Life Children's Ministry Sunday School have been studying about the Old Testament for a year now. And just to give you an overview of what we have been learning, allow us to walk you through the Old Testament. Hope you enjoy this presentation. Creation, fall, flood, nation, 4,000 years. Persian Gulf, Salt, Sarah, Abraham, Lot, Terah. Tigris, Euphrates, Heron, Sarah dies. Sea of Galilee, Jordan River, Dead Sea, Mediterranean, Israel. Ishmael, Isaac, Esau, Jacob, Joseph, Egypt, Jews, Egypt, 400 years. Moses, let my people go. No. 10 plagues, Passover, the Red Sea, Mount Sinai. Law, tabernacle, Levites and priests, offerings and feasts. Counting the faces, Kadesh, Oasis. 12 spies, wonders, dies. Moab, Moses! Second law, dies. Joshua, Jordan, Jericho, divide, conquer. South, north, divide, settle. 12 tribes, judges. 400 years. Deborah, Gideon, Samson. Everyone did what was right in their own eyes, except Ruth and Samuel. United Kingdom, 120 years. King Saul, no heart for God. King David, whole heart for God. King Solomon, half heart for God. Divided kingdom, 400 years. North, South, Israel, Judah, 19, 20, 08. Prophets speak, shape up or shipped out. Assyria, Israel, scatter. Babylonia, Judah, exile. 70 years. Persia, Judah, return. Zerubbabel, temple. Esther, queen. Ezra, people. Nehemiah, walls. 400 years, silence, Christ. All right.